Anumang oras ngayong gabi ay higit na lalakas pa o mag-i-intensify itong si Typhoon Tino bago pa tumama ang sentro o mata nito sa kalupaan ng Dinagat Island o Comonhon Island pagsapit ng midnight o early morning o madaling araw bukas. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas ang bugso nito sa 165 kilometers per hour. Sa ngayon, ang taglay nitong hangin ay nasa 130 kilometers per hour at bugso ng hangin umaabot sa 160 kilometers per hour. Malapit yan sa gitna. Huling namataan ang mata nito sa 170 kilometers east-southeast ng Giwan, Eastern Samar at gumagalaw sa mabilis na 20 kilometers per hour pakanduran at papalapit nga ng kalupaan. At kung sisilipin nga natin itong lawak ng typhoon na sa 300 kilometer in diameter niyan. Kaya naman kahit na malayo pa ang sentro nito, hagip na ng spiral rain bands ang malaking parte ng Visayas at ng Mindanao at outer spiral bands na umaabot na rin sa southern section ng Luzon. Kaya naman nagpalabas ang Pag-asa ng heavy rainfall outlook bukas. Ang mapa nito ay nagsasabi ang mga lugar na posibleng makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan at mabigat na pag-ulan, posibleng magdulot niya ng landslide at flash flood. Kabilang sa mga probinsya na yan ay yung Panay Island, Negros Island, Cebu, maging ilang bahagi rin ng Leyte provinces. Posibleng umabot ang amount of rainfall sa 100 to 200 millimeters sa loob ng 24 oras, ibig sabihin simula ngayong araw hanggang bukas ng hapon. At itong orange areas naman ay moderate rains, posibleng umabot sa 100 millimeters sa loob din ng 24-hour period. At sa mga sumusunod nga na oras, makararanas rin tayo ng mahinang pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Habang ito namang nakita nating mapa dito, ito yung tropical cyclone wind signal warnings. Kaya sa puntong ito, makakausap natin ang ating Pag-asa weather specialist na si Ms. Chanel Dominguez para ipaliwanag ang mga epekto ng wind signal number 4 na ilan nga rito ay mas marami nang included dito sa wind signal. Ano po yung effects ng signal number 4 at 3? Yes po, so meron na tayo mga tropical cyclone wind signal number 4. Ito po yung pinakamataas po nating tinataas kapag meron po tayong typhoon category, which is ngayon po si Tino. So signal number 4 ngayon, at may lead time tayong 12 hours, kaya inaasahan po natin, naghahanda na po dapat yung mga kababayan po natin, lalo na dito sa may extreme southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Leyte, southern Leyte, Camotes Island, northeastern portion ng Bohol, Dinagat Island, Siargao, at kasama na yung Bukas Grande Island. So yun po, mag-iiba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan na nakatira po dito dahil inaasahan po natin within the next 12 hours makakaranas na po tayo ng malalakas na bugso ng hangin. Pero gaya po na sinabi po ni Miss Aiza kanina, inaasahan po natin may mga pag-ulan na rin po tayo nararanasan, yung mga lugar po natin, dulot po yung mga kalawakan po nitong si Bagyong Tino. So inaasahan po natin posible yung mga paghuho po ng mga lupa, mga pag-flash flood, pati na rin po yung mga yung mga kanilang bahay po, i-secure na po natin yung ating mga bubong po. Then signal number 2 ay number 3 po natin. Ito po meron po dito po sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, central portion ng Leyte, northern at central portion ng Cebu, kasama na ang Bantayan Islands, central at eastern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, eastern portion ng Iloilo, rest of Surigao del Norte. So ngayon po, naka-signal number 3 to, pero inaasahan natin posible nakakaranas na rin po sila ng mga pag-ulan. Dulot nito si Bagyong Tino, pero inaasahan po natin makakaranas din sila ng mga lalakas na bugso ng hangin. Mamayang gabi, posible po hanggang bukas ng umaga habang patawid po itong si Bagyong Tino ng ating Kabisayaan. So inaasahan po natin, dadami pa po yung signals po natin na under ng signal number 4 at signal number 3 habang papatawid po ng Visayas itong si Bagyong Tino. So yun po, signal number 2 sa malaking bahagi pa rin naman po ng ibang ng Visayas, at yung signal number 1 naman po natin ay dito po ilang bahagi ng Luzon, pati na rin dito sa may northern Samar, Palawan at Calamian Islands at Cuyo Island. So inaasahan po natin, kaya nagtaas na po tayo ng signal dito sa may Palawan dahil inaasahan po natin yung pagtawid po niya ay dadaan din po siya dito sa may Palawan. So inaasahan din po natin yung malalakas na bugso ng hangin, pati na rin yung malalakas na mga bugso ng ulan. Nagpalabas din tayo ng storm surge warning. Ano pong mga lugar ang dapat maging alerto? Yun po, meron tayong storm surge warning na nilabas. So yung para sa kalaman po ng ating mga kababayan, storm surge warning po ay ito po yung daluyong na dulot po ng bagyo. So inaasahan po natin more than 3 meters po yung mga daluyong na inaasahan natin dito sa southeastern portion at south portion ng Eastern Samar, western portion ng Samar,
pati na rin dito sa may Dinagat Island, Siargao at bukas Grande Island. So yun po, dito po kasi dadaan itong bagyo natin, kaya inaasahan po natin yung malalakas din po na daluyong, ay matataas na daluyong at malalakas na hangin. Kaya pinapaalalahanan natin mga kababayan natin, lalo na po yung mga nasa coastal areas na lumikas na po tayo at makinig po tayo sa ating mga local government units. Nagpalabas din ng gale warning ang Pag-asa. May nabasa akong 9 meters. Ano po bang ibig sabihin nun? Ito pong gale warning po natin, ay tinataas po natin, ito po yung malapit po sa coastal areas po natin. So ito po, ito po nilalabas natin para sa mga kababayan po natin mangingisda po, yung mga masasakyan maliit mandagat. So pinapaalalahanan po natin sila, delikado po, pumalaot dito po sa may areas po ng Eastern Visayas, pati na rin dito sa north at eastern portion ng Mindanao, dulot nitong matataas na alon nating inaasahan at malalakas na bugso ng hangin. So habang papatawid po itong si Bagyong Tino, ay nadadagdagan din po yung ating gale warning. So yun po, yung mga kababayan po natin mangingisda at yung mga sasakyan maliit pandagat, ay wag po muna tayong pumalaot habang nandito po sa ating kalupaan itong si Bagyong Tino. Alright, ito namang pinakahuling forecast shock ng Pag-asa, kung sisilipin naman natin, tatama nga ang sentro nito sa Dinagat Island o Homonhon Island, possibly this midnight o madaling araw bukas ayon sa Pag-asa, at sunod niyan tutumbukin ang parte naman ng Leyte. Bukas yan, Martes, maghapon, dadaan din yan sa Cebu at Negros Island, dito rin sa parte ng Panay Island. Pagsapit naman ng Miyerkules, tutumbukin ito ang parte ng Palawan. At the whole time na magtratraverse ito sa kalupaan ng Visayas, ay mananatili pa rin ang kategoryang typhoon. Kaya malakas na hangin at matinding pag-ulan sa mga areas dyan. At dito naman sa West Philippine Sea, lalabas ito pagsapit naman ng Miyerkules ng umaga o hapon. Nasa labas na yun ang Philippine Area of Responsibility, possibly by Thursday morning. Sa mga susunod naman na araw habang tumatawid ang Typhoon Tino, ay magkakaroon ng surge ng northeast monsoon. Ibig sabihin yan, ito yung biglang paglakas ng hanging amihan. Apektado dito ang Cagayan Valley Region, Cordillera Region, maging ang Metro Manila, Bicol Region. Abot din yan sa Mimaropa Provinces at Calabarzon area. Expected po na makararanas tayo ng malakas o pabugso-bugso ng hangin. Hindi yan yung typhoon, ito naman yung gale force gust na dulot ng hanging amihan o yung northeast monsoon. Yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa Headquarters. Ako si Ice Martinez. Maraming salamat, Ice Martinez, live sa Pag-asa.